Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang paksang pamamahala sa diabetes mga gawi sa umaga at mga karneng. Dapat iwasan. Unang gawi uminom ng tubig sa umaga. Simulan natin ang unang gawi ang pag-inom ng tubig sa sandaling magising ka. Isipin mo ito ang isang simpleng baso ng tubig ay maaaring maging iyong pinakamahusay na kapanalig sa pamamahala ng diabetes. Iminumungkahi ni Dr. Renato Bagani, isang respetadong dietitian, na ang pag-inom ng 1 hanggang 2 tasa ng tubig sa umaga ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan. Narito kung bakit nakakatulong ito. Natunawin ang anumang labis na glucose sa iyong dugo at sa paggawa nito, mas madaling na ilalabas ng iyong mga bato ang asukal. Nakakatulong ito sa pagpapatatag ng iyong mga antas ng asukal sa dugo sa buong araw. Maaaring simple ito pakinggan, ngunit ito'y napakamakapangyarihan. Maraming tao ang minamaliit ang papel ng hydration, ngunit ito'y mahalaga para sa epektibong pamamahala ng diabetes. Ngunit paano kung hindi sapat para sa iyo ang ordinaryong tubig? Huwag mag-alala. Maaari mo itong gawing mas masarap sa pamamagitan ng isang hiwa ng pipino, isang piraso ng citrus, o ilang sariwang herbs. Ginagawa nitong mas malasa ang iyong tubig at nagdaragdag ng kaunting sustansya at lasa ng walang anumang dagdag na asukal. Ang tamang hydration, tulad ng idinidiin ng American Diabetes Association, ay patuloy na nauugnay sa mas mahusay na glycemic control na tinitiyak na ang mga hindi inaasahang pagtaas at pagbaba ng asukal ay mas mahusay na napamamahalaan. Ang pananatiling hydrated ay may maraming benepisyo sa kalusugan, tulad ng pagpapanatili ng normal na temperatura ng katawan at presyo ng dugo, pag-aalis ng mga lason, pag-regulate ng kalusugan ng bituka, at pagprotekta sa ating mga kasukasuan. Binabalanse rin nito ang sodium, bitamina, mineral, at hormones. Isang mahalagang aspeto para sa sinumang may diabetes. Kapag sinimulan mo ang iyong araw sa isang baso ng tubig, agad mong itinutulak ang mas mahusay na paggana ng katawan at pinabuting balanse. Bukod dito, habang umiinit ang panahon, mas maraming tubig ang nawawala sa ating katawan sa pamamagitan ng pagpapawis, na maaaring hindi sinasadyang magpataas ng konsentrasyon ng glucose sa daluyan ng dugo. Ang pagiging well-hydrated ay nagpapalabnaw sa konsentrasyong ito na nag-o-optimize sa mga antas ng glucose sa dugo, isang pangunahing bahagi sa epektibong pamamahala ng diabetes. Ang pagpapatupad ng gawin na ito ay nagtatakda ng positibong tono para sa buong araw. Hinihikayat nito ang tuloy-tuloy na enerhiya at binabawasan ang gutom, at sinusuportahan pa ang kalinawan ng isip. Dagdag pa, ang pag-abot sa basong iyon ng tubig sa umaga ay nagpapatibay ng isang malusog na gawi na inuuna ang iyong kapakanan mula pa lamang sa simula ng araw. Kaya bakit hindi bigyan ng iyong katawan ng sariwang simula na nararapat dito araw-araw sa pamamagitan ng paggawa sa hydration bilang isang pundasyon ng iyong morning routine? Gumagawa ka ng isang mulat na desisyon tungo sa isang mas malusog at balanseng buhay na may diabetes. Ito ay isang maliit na hakbang na may malaking epekto sa iyong pangkalahatang kapakanan at pamamahala sa diabetes. Ikalawang gawi, kumain ng almusal na mayaman sa protina at fiber. Talakayin natin ang ikalawang mahalagang gawi sa umaga, ang pagkain ng almusal na mayaman sa protina at fiber. Binibigyang diin ni Dr. Renato Bagani, isang diabetes educator,
na mas mataas ang ating pagiging sensitibo sa carbohydrates sa umaga. Ang pagiging sensitibo na ito ay nangangahulugan na ang unang pagkain na ating kinakain ay maaaring magtakda ng tono para sa ating mga antas ng asukal sa dugo sa buong araw. Ang pagpili ng almusal na mababa sa carbs ngunit mataas sa protina at fiber ay maaaring maging transformatibo para sa mga namamahala ng diabetes. Iminumungkahi ng pananaliksik na binigyang diin ng mga eksperto tulad ni Dr. Renato Bagani na ang pagsisimula sa isang low-carb meal ay hindi lamang nagpapatatag sa mga antas ng glucose sa umaga, kundi patuloy na positibong nakakaapekto sa tanghalian at hanggang sa hapunan. Tinukoy din ni Dr. Renato Bagani ang pananaliksik na nagpapahiwatig na ang mga babaeng may type 2 diabetes ay nagpakita ng mas mahusay na mga antas ng asukal sa dugo nang sinimulan nila ang kanilang araw sa isang low-carb na almusal kumpara sa isang low-fat na almusal. Binibigyang diin nito ang isang mahalagang prinsipyo, ang kalidad ng ating mga macronutrients ay maaaring gumanap ng mas malaking papel kaysa sa bilang lamang ng calories. Kaya maaaring magtaka ka. Ano ba ang bumubuo sa isang almusal na mayaman sa protina at fiber? Isipin ang isang masustansyang veggie omelette na puno ng sariwang gulay at isang gilid ng creamy diced avocado. O isipin ang kasiyasyang langot-ngot ng isang whole grain toast na may masustansyang peanut butter. Ilarawan ang masarap na lasa ng Greek yogurt na may budbod ng berries at walnuts. Ang bawat isa sa mga pagpipiliang ito ay hindi lamang nagbibigay ng mahalagang protina, kundi mataas din sa fiber, na mahalaga sa pagpapanatili sa iyo na busog at pagtulong sa panunaw. Binibigyang diin ang mga pag-aaral mula sa mga mapagkukunan tulad ng Journal of Nutrition and Metabolism na ang isang almusal na mayaman sa protina ay nakakatulong na kontrolin ang gana at mapanatili ang matatag na antas ng asukal sa dugo, na binabawasan ang panganib ng mga biglaang pagtaas pagkatapos kumain. Bukod dito, ang papel ng fiber sa pagpapatatag ng asukal sa dugo ay makabuluhan, na nagtataguyod ng pagkabusog at tumutulong sa pamamahala ng glucose sa buong araw. Sa pamamagitan ng pagpili ng mga balanseng almusal na ito, maiiwasan mo ang pagkaubos ng enerhiya sa kalagitnaan ng umaga at inihahanda mo ang iyong katawan para sa napapanatiling sigla. Higit pa sa mga personal na karanasan, ang mga clinical na pag-aaral mula sa mga kilalang journal ay patuloy na sumusuporta sa pamamaraang ito, na ipinapakita ito bilang isang epektibong diskarte para sa pamamahala ng diabetes. Yakapin ang almusal bilang isang nagpapalakas na sandali ng iyong araw. Isang pagkain na matalinong binuo na may protina at fiber ay hindi lamang sumusuporta sa iyong pisikal na kalusugan, kundi nag-aangat din ng iyong pangkalahatang kapakanan, na ginagawang isang mapapamahalaang bahagi ng buhay ang diabetes sa halip na isang pang-araw-araw na hamon. Hayaan ang almusal na maging iyong kaagapay sa pagpapanatili ng kontrol at pagtatamasa ng mas maliwanag, mas malusog na umaga. Ikatlong gawi, kontrolin ang pag-inom ng caffeine. Susunod sa ating checklist ng mga gawi sa umaga ay ang pagkontrol sa pag-inom ng caffeine. Para sa marami sa atin, ang isang araw na walang kape ay hindi maiisip. Ito ang ating pampagising, ang ating pampalakas ng focus. Ngunit kung meron kang diabetes, ang nakapagpapasiglang tasa na iyon ay maaring may kaakibat na panganib. Ipinapahiwatig ng ilang pananaliksik na ang pag-inom ng higit sa 250 mg ng caffeine, katumbas ng humigit kumulang 2 tasa ng kape, ay maaring pansamantalang magpataas ng mga antas ng asukal sa dugo.
Bakit pinalalabas ng caffeine ang mga hormone tulad ng adrenaline na nag-uudyok sa atay na maglabas ng nakaimbak na glucose sa daluyan ng dugo, kaya tumataas ang mga antas ng asukal sa dugo. Para sa mga namamahala ng diabetes, mahalagang maunawaan na ang epekto ng caffeine ay maaaring magkakaiba. Habang ang karamihan sa malulusog na matatanda ay maaaring hindi mapansin ang anumang makabuluhang pagbabago sa kanilang mga antas ng glucose mula sa caffeine. Ang mga taong may type 2 diabetes ay madalas na nakakaranas ng pagtaas sa parehong asukal sa dugo at mga antas ng insulin pagkatapos uminom ng caffeine. Ngunit huwag itapon agad ang iyong ritual sa umaga. Ang moderasyon at tamang oras ay susi. Tangkilikin ang iyong paboritong inumin kasama ng isang balanseng almusal upang makatulong na pigilan ang mga potensyal na pagtaas. Ang pagsasama ng protina sa iyong pagkain ay maaring magpabagal sa pagsipsip ng glucose sa daluyan ng dugo na binabalanse ang mga epekto ng caffeine. Kung nagmamadali ka, bakit hindi subukan ang Profi? Ito ay kape na may isang scoop ng protein powder na hinalo. Maaari itong lumikha ng isang maayos na timpla na nag-aalok ng ginhawa ng kape at ang kabusugan ng protina. Ang pagdaragdag ng protina ay hindi lamang nagpapahusay ng lasa, ngunit pinapagaan din ang pagtaas ng asukal sa dugo dahil pinapabagal ng protina ang panunaw at pinapmoderato ang pagsipsip ng carbohydrate. Ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring mga hulugan ng malaking pagkakaiba sa pagkontrol ng iyong asukal sa dugo sa gitna ng abalang umaga. Bukod pa rito, binibigyang diin ng mga pag-aaral at artikulo mula sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan tulad ng Mayo Clinic at American Diabetes Association ang pagsubaybay sa pag-inom ng caffeine bilang bahagi ng iyong plano sa pamamahala ng diabetes. Ang kanilang mga pananaw ay napakahalaga sa pagbuo ng isang balanseng diskarte sa isang bagay na karaniwan ngunit komplikado tulad ng pag-inom ng caffeine. Kaya patuloy na tamasahin ang iyong kape sa umaga. Ngunit may kaibahan. Gawin itong puno ng protina at tiyaking bahagi ito ng isang masustansyang almusal, hindi isang walang laman na simula ng araw. Ang mga maingat na pagsasaayos na ito ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na mapanatili ang kontrol at tamasahin ang bawat araw na may enerhiya at layunin. Ika-4 na gawi. Simulang kumilos. Pag-usapan natin ang ika-4 na transformatibong gawi, ang pagkilos. Ang pisikal na aktibidad ay higit pa sa ehersisyo. Ito ay isang makapangyarihang manlalaro sa pamamahala ng diabetes. Ang pagsasama ng pagkilos sa iyong gawain sa umaga ay isang mabilis at mahusay na paraan upang suportahan ang malusog na antas ng asukal sa dugo. Kapag ginagamit mo ang iyong mga kalamnan, ginagamit nila ang glucose para sa enerhiya na epektibong binabawasan ang glucose na umiikot sa iyong daluyan ng dugo. Hindi mo kailangang mag-commit sa isang matinding pag-eehersisyo. Ang mga simpleng stretches, yoga, o isang mabilis na paglalakad ay maaaring maghatid ng malaking benepisyo. Binibigyang diin ng mga pag-aaral na ang katamtamang intensidad na paggalaw pagkatapos kumain ay maaaring magpababa ng mga antas ng glucose pagkatapos kumain, na ginagawa itong isang praktikal na opsyon para sa umaga. Ipinakita ng pananaliksik na ang mga babaeng may diabetes na gumugol ng hindi bababa sa 4 na oras sa isang linggo sa katamtaman hanggang masiglang ehersisyo ay may 40% na mas mababang panganib ng sakit sa puso. Ang ganitong aktibidad ay hindi lamang sumusuporta sa iyong puso, kundi nagpapatatag din ng iyong asukal sa dugo.
Kaya paano mo gagawing bahagi ng iyong umaga ang pagkilos? Magsimula sa mga stretches na gumigising sa iyong mga kalamnan o isang mabilis na sesyon ng yoga na hindi lamang nagpapadaloy ng iyong dugo kundi nagpapakalma rin ng iyong isipan. Kung mas gusto mo sa labas. Ang isang mabilis na paglalakad ay maaring magpasigla ng iyong mga pandama at metabolismo ng sabay-sabay. Ang mga benepisyo ng regular na pisikal na aktibidad ay higit pa sa kontrol ng asukal sa dugo. Ito ay isang pundasyon ng komprehensibong pamamahala sa diabetes na nag-aalok ng mga perks tulad ng mas mahusay na pagtulog, pagpapabuti ng mood, pamamahala ng timbang, pinabuting memorya, at mas malusog na antas ng kolesterol. At huwag nating kalimutan ang kagalakan ng pagsisimula ng iyong araw na may pakiramdam ng tagumpay at kahandaan. Maraming mga artikulo mula sa mga kagalang-galang na mapagkukunan tulad ng American Diabetes Association at Mayo Clinic ang nagpapatibay kung paano ang pare-parehong katamtamang ehersisyo ay maaaring maging isang pundasyon ng epektibong pamamahala sa diabetes. Sa regular na paggalaw, hindi mo lamang pinapataas ang iyong pamamahala sa asukal sa dugo kundi pati na rin ang iyong pangkalahatang kalidad ng buhay. Sa huli, ang pagsasama ng paggalaw sa iyong umaga ay hindi lamang nakakatulong sa pamamahala ng diabetes. Pinapahusay nito ang iyong pang-araw-araw na buhay, na nagbibigay sa iyo ng mas mabuting kalusugan, sigla, at kumpiyansa. Ito ay isang maliit na pamumuhunan sa oras na may malalim na mga benepisyo. Ikalimanggawi maghapunan ng mas maaga. Sa wakas, tuklasin natin ang ikalimang makapangyarihang gawi, ang pagkain ng hapunan ng mas maaga ayon kay Dr. Renato Bagani, isang rehistradong dietitian na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan. Ang pag-aayos ng iyong gawain sa gabi upang maghapunan bago mag-7 p.m. ay maaaring makabuluhang makaapekto sa iyong mga antas ng asukal sa dugo sa umaga. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng agwat na hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras bago matulog, binibigyan mo ang iyong katawan ng sapat na oras upang mapababa ng epektibo ang mga antas ng glucose pagkatapos kumain. Ang kasanayang ito ay sinusuportahan ng pananaliksik na nagmumungkahi na ang mas maagang pagkain ay maaaring mapabuti ang pangkalahatang kontrol sa asukal sa dugo, lalo na kung ikaw ay may panganib para sa insulin resistance o type 2 diabetes. Bagamat kailangan pa ng mas maraming pangmatagalang pag-aaral, ang kasalukuyang mga pananaw ay nakakumbinsi. Ang pagtanggap ng mas maagang hapunan ay nangangahulugan ng higit pa sa pagbabago kung kailan ka kumakain. Nag-aalok ito sa iyong panunaw ng isang napapanahong kalamangan na binabawasan ang pasanin sa iyong system kapag ito ay naghahanda para sa pahinga. Ang timing na ito ay nakakatulong sa pag-align ng natural na circadian rhythms ng iyong katawan, na madalas na tinutukoy bilang panloob na orasan nito na gumaganap ng isang makabuluhang papel sa metabolismo at pangkalahatang kalusugan. Isipin ang pagtatapos ng iyong mga aktibidad sa isang masustansyang pagkain at pagkatapos ay gugulin ang iyong gabi sa pagre-relax sa iba pang kasiyasyang paraan, pagbabasa, magaan na aktibidad o oras kasama ang pamilya. Ito ay hindi lamang nag-aambag sa mas mahusay na regulasyon ng asukal sa dugo, kundi nagpapahusay din ng iyong pangkalahatang kapakanan. Bukod pa rito, itinatampok ng mga artikulo mula sa mga pinagkakatiwalaang platform ng kalusugan tulad ng Mayo Clinic na ang maagang hapunan ay binabawasan ang posibilidad ng late-night snacking na maaaring humantong sa hindi kanais-nais na pagtaas ng asukal sa dugo. Bukod dito,
Ang pagtatapos ng pagkain ng mas maaga sa gabi ay nagbibigay ng mas maraming oras para sa pisikal na aktibidad, tulad ng magaan na paglalakad, na tumutulong sa parehong panunaw at kahusayan ng metaboliko sa pamamagitan ng pag-reset ng iyong schedule ng hapunan. Na-o-optimize mo ang kakayahan ng iyong katawan na iproseso ang pagkain ng mahusay at gumising bawat umaga na may pinabuting antas ng asukal sa dugo. Ang pagbabagong ito ay isang testamento sa ugnayan sa pagitan ng timing at nutrisyon sa epektibong pamamahala ng diabetes. Sa huli, ang pagkain ng mas maagang hapunan ay hindi lamang nakakatulong sa kontrol ng asukal sa dugo, kundi nagtatakda rin ng entablado para sa mahimbing na pagtulog at isang mas masiglang simula ng araw. Ito ay isang banayad na pagsasaayos na nagbubunga ng malaking dibidendo sa paglalakbay tungo sa balanseng, malusog na pamumuhay. Isama ang gawin na ito sa iyong routine at tingnan ang pagkakaiba na ginagawa nito. Mga karneng dapat iwasan ng mga diabetic. 1. Marbled steak. Pag-usapan natin ang isa sa pinakamalaking salarin pagdating sa mga karne na kailangang mag-ingat ang mga diabetic, ang marbled steak. Habang ang isang makatas na steak ay maaring parang perpektong hapunan, ang mataas na fat content nito ay isang bagay na dapat malaman. Lalo na ang puting marbling na nakikita mo sa buong karne. Ang marbling na ito ay halos binubuo ng saturated fat. Ano ang problema sa saturated fat? Ito ay naiugnay sa pagtaas ng pamamaga at maaari ring mag-promote ng insulin resistance. Na eksakto kung ano ang hindi mo kailangan kapag namamahala ng diabetes. Ang isang diet na mataas sa red meat, lalo na ang mga hiwa na tulad nito, ay maaaring mag-ambag sa iba't ibang mga malalang sakit, kabilang na ang diabetes mismo. Ang saturated fat sa mga hiwang ito ay maaaring magpalala ng insulin sensitivity, na ginagawang mas mahirap para sa iyong katawan na pamahalaan ang asukal sa dugo ng epektibo. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American College of Cardiology, ang mataas na pagkonsumo ng red meat ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng type 2 diabetes at coronary heart disease, na ginagawang isang pagpipilian ang marbled steak na dapat pag-isipang mabuti. Ngunit hindi lahat ng pag-asa ay nawala para sa mga mahilig sa steak. Kung maingat ka sa iyong mga pagpipilian, ang steak ay maaari pa ring magkaroon ng lugar sa iyong meal plan. Pumili ng mga leaner cuts na may mas kaunting nakikitang taba, tulad ng sirloin, na may mas kaunting epekto sa iyong mga antas ng asukal sa dugo. Ang moderasyon ay susi. Ang pagkain ng mas maliit na bahagi paminsan-minsan ay maaaring masiyahan ang iyong panlasa nang hindi sinisira ang iyong mga layunin sa kalusugan. Halimbawa, ang 3 onsa lamang ng marbled steak ay naglalaman ng 300 calories, 24 g ng protina, at isang mabigat na 24 g ng taba, kung saan 11 g ay saturated fat. Bagamat wala itong carbohydrates, ang fat content nito ang nagiging problema. Dagdag pa, mababa ito sa sodium. Isa pang salik na maingat na sinusubaybayan ng mga diabetic. Ang matalinong pagpili at pag-enjoy ng may moderasyon ay ang diskarte na dapat gamitin. 2. Pritong isda. Tuklasin natin ang isa pang pagpipilian ng karne na dapat pag-ingatan ng mga diabetic, ang pritong isda. Ang isda mismo ay isang kamangha-manghang mapagkukunan ng lean protein at maaring maging isang mahusay na karagdagan sa isang diet na angkop sa diabetes. Gayunpaman, kapag ipinrito mo na ito, nag-iiba ang sitwasyon. Ang pritong isda ay maaaring maging partikular na suliranin para sa pamamahala ng diabetes sa ilang kadahilanan. Una,
Ang proseso ng pagprito ay makabuluhang nagpapataas ng bilang ng calorie na nag-aambag sa potensyal na pagtaas ng timbang. Isang issue na maaring magpakomplika sa pamamahala ng diabetes. Pangalawa, ang breading o batter na ginagamit sa pagprito ng isda ay nagpapakilala ng hindi inaasahang carbohydrates sa iyong pagkain. Ang mga carb na ito ay maaring maging mahirap na bilangin na posibleng humantong sa isang hindi tumpak na bilang ng carb para sa iyong araw. Ang kawalan ng katiyakan na ito ay maaaring makasira sa iyong maingat na pamamahala ng mga antas ng asukal sa dugo. Narito ang isang mas malapit na pagtingin sa mga numero. Ang 3 onsa lamang ng pritong isda ay naglalaman ng humigit kumulang 200 calories na may 13 gin ng protina. Meron itong 11 gin ng kabuuang taba, kung saan 2 gin ay saturated fat. Ngunit ang nakakagulat ay ang 15 gila ng carbohydrates at isang napakataas na 484 mg ng sodium. Ang antas ng sodium na iyon ay partikular na nakakabahala dahil ang pamamahala ng presyo ng dugo ay mahalaga para sa mga diabetic upang maiwasan ang mga issue sa cardiovascular. Ayon sa pananaliksik na inilathala ng American Heart Association, ang mga pagkaing mataas sa sodium at trans fats tulad ng pritong isda ay maaaring magpataas ng panganib ng sakit sa puso. Kung mahilig ka sa isda, may mga mas malusog na alternatibo. Ang pag-bake, pag-ihaw, o pag-steam ng isda ay nagpapanatili ng mga benepisyo sa nutrisyon nito nang hindi nagdaragdag ng hindi malusog na taba o labis na calories. Para sa isang kasiyasyang langut-ngot, isaalang-alang ang pag-bake na may manipis na patong ng whole grain breadcrumbs or herbs. 3. Deli meat, processed meat. Susunod sa ating listahan ng mga karne na dapat pag-ingatan ng mga diabetic ay ang deli meat, bagamat maginhawa at madalas na nakikita bilang isang mabilis na pinagkukunan ng protina para sa mga sandwich. Ang mga deli meat ay may sariling mga hamon, lalo na para sa mga namamahala ng diabetes. Isa sa mga pangunahing alalahanin sa deli meats ay ang mataas na nilalaman ng sodium. Ang mga antas ng sodium ay maaaring tumaas sa mga processed meat na ito, na maaaring mag-ambag sa mataas na presyo ng dugo, isang malaking panganib na kadahilanan para sa sakit sa puso, lalo na sa mga individual na may diabetes. Bukod pa rito, maraming deli meats ang naglalaman ng mga additives tulad ng nitrates. Ang mga compound na ito ay naiugnay sa posibleng paggagambala sa normal na production ng insulin at maaring mag-promote pa ng insulin resistance sa paglipas ng panahon. Tingnan ang typical na nutrition facts para sa deli meats. Ang 2 onsa lamang ay maaaring maglaman ng humigit kumulang 165 calories, 29 Gs ng protina, at 4.5 G ng taba, kung saan 2 Gs ay saturated fat, habang ang carbohydrates ay maaaring wala sa 0 G. Ang sodium content ay isang mabigat na 345 mol. Ayon sa mga pag-aaral na inilathala sa journal na Diabetes Care, ang mataas na pagkonsumo ng processed meats ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng type 2 diabetes. Kaya ano ang maaari mong gawin? Maghanap ng mga lunch meat na may kaunting additives at mas mababang sodium. Maraming mga deli ngayon ang nag-aalok ng mga opsyon na may label na low sodium o nitrate-free. Ugaliing tingnan ang mga label. Ang isa pang diskarte ay ang paghahanda ng iyong sariling karne sa bahay. Ang pagluluto ng pabo o manok at paghiwa nito sa iyong sarili ay nagbibigay sa iyo ng buong kontrol sa mga sangkap. 4. Bacon. Talakayin natin ang isang paboritong pang-almusal na dapat pag-ingatan ng mga diabetic, ang bacon. Bagamat hindi ito direktang nagpapataas ng iyong asukal sa dugo tulad ng mga carbs,
Ang bacon ay mataas sa saturated fat at additives na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan at sa kakayahan ng iyong katawan na pamahalaan ang asukal sa dugo sa paglipas ng panahon. Ang bacon ay isang uri ng processed meat at ayon sa World Health Organization, ito ay itinuturing na isang Group 1 carcinogenic food. Nangangahulugan ito na naiugnay ito sa mas mataas na panganib ng cancer. Bukod pa rito, ang bacon ay maaaring mag-trigger ng isang inflammatory response sa katawan na isang alalahanin dahil ang pamamaga ay kilala na nagpapalala sa diabetes. Ang isang mas malapit na pagtingin sa nutritional content ng bacon ay nag-highlight kung bakit ito dapat kainin ng may pag-iingat. 3 hiwa lamang ay naglalaman ng humigit kumulang 129 calories at 9 g ng protina. Gayunpaman, mayroon din itong 10 g ng taba, kung saan 3 g ay saturated fat, at ang sodium content ay medyo mataas sa 411 mg. Ang mataas na pag-inom ng sodium ay maaring mag-ambag sa pagtaas ng presyon ng dugo. Isang ulat sa Healthline ang nagsabi na ang isang diet na mataas sa processed meats tulad ng bacon ay maaring humantong sa mas maraming pamamaga at mas mataas na pagkakataon na magkaroon ng type 2 diabetes. Ano ang mga alternatibo? Isaalang-alang ang turkey bacon o iba pang plant-based na alternatibo sa bacon na mas mababa sa saturated fat at sodium. Nag-aalok sila ng kasiyasyang langot-ngot na may mas kaunting panganib sa kalusugan. 5. Inihaw na manok na may balat. Tingnan natin ng mas malapitan ang isang tila malusog na pagpipilian na maaring maging problema para sa mga diabetic, ang inihaw na manok na may balat. Ang manok at iba pang poultry ay madalas na pinupuri bilang magandang mapagkukunan ng lean protein. Ngunit ang detalye ay nasa balat. Ang balat ng poultry ay puno ng saturated fat na kilala na nagpapataas ng pamamaga sa katawan at posibleng nagpapataas ng insulin resistance. Mas nakakabahala pa ang paraan ng pagluluto. Ang pag-ihaw ay isang tanyag na paraan upang maghanda ng manok. Ngunit ang pagluluto sa mataas na init ay maaaring aktwal na magpataas ng panganib na magkaroon ng diabetes o magpakomplika sa pamamahala nito. Bakit? Ang mga paraan ng pagluluto sa mataas na init tulad ng pag-ihaw ay maaaring lumikha ng mga nakakapinsalang byproducts na kilala bilang Advanced Glycation End Products AGEs na maaaring mag-promote ng pamamaga at magpalala ng mga sintomas ng diabetes. Sa nutrisyon, ang isang 4 onsa na serving ng inihaw na manok na may balat ay naglalaman ng humigit kumulang 209 calories na may 21 g ng protina at 14 g ng taba, kabilang ang 4 g ng saturated fat. Bagamat wala itong carbohydrates, ang sodium content ay medyo katamtaman sa 71 mg. Gayunpaman, ang saturated fat content ang dapat pagtuunan ng pansin. Itinatampok ng mga pag-aaral na sinipi ng National Institutes of Health ang mga panganib na nauugnay sa mga paraan ng pagluluto sa mataas na init. Ano ang dapat mong gawin? Pumili ng mga hiwa na walang balat at gumamit ng mga paraan ng pagluluto tulad ng pag-bake, pag-steam, o pag-roast sa mas mababang temperatura upang mabawasan ang pagbuo ng AGEs. Ang lakas ng plant-based proteins. Habang tinutuklasan natin ang mga pagkaing dapat iwasan, bigyang diin natin ang isang bagay na positibo ang mga benepisyo ng plant-based proteins tulad ng nuts, buto, beans, at legumes. Ang mga ito ay puno hindi lamang ng protina kundi pati na rin ng mga bitamina, mineral,
At fiber. Ang fiber na ito ang tunay na bida. Pinapabagal nito ang tugon ng asukal sa dugo na nagbibigay sa iyong insulin ng tulong sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng mas maraming oras upang gumana. Isaalang-alang ang nutrition facts, ang 1/4 tasa lamang ng mga plant protein na ito ay naglalaman ng humigit kumulang 165 calories at 10 gila ng protina. Mayroon silang kahanga-hangang 0 g ng taba na kanais-nais para sa isang mapagkukunan ng protina. Naglalaman sila ng mga 32 g ng carbohydrates. Ngunit ang fiber content ay ginagawang hindi gaanong nakakaapekto ito sa pamamagitan ng pagpapabagal sa proseso ng pagsipsip. Bukod pa rito, ang mga opsyong ito ay napakababa sa sodium na may pipamilling ng lamang, na ginagawa silang isang pagpipilian na magiliw sa puso. Iminumungkahi ng pananaliksik na itinatampok ng American Diabetes Association na ang pagsasama ng plant-based proteins sa iyong diet ay maaring positibong makaapekto sa pamamahala ng asukal sa dugo at suportahan pa ang pamamahala ng timbang. Konklusyon. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa 5 pinakamasamang karne na dapat iwasan ng mga diabetic, malinaw na ang paggawa ng maingat na mga pagpipilian sa pagkain ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong kalusugan. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa marbled steaks, pritong isda, deli meats, bacon, at inihaw na manok na may balat, kinokontrol mo ang iyong diabetes at nagbibigay daan para sa mas mahusay na pamamahala ng asukal sa dugo. Tandaan, hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas sa ilang mga pagkain, kundi pati na rin sa pagyakap sa mas malusog na mga pagpipilian tulad ng plant-based proteins. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito, mag-iwan ng komento sa ibaba na nagbabahagi ng iyong mga saloobin o anumang mga tip na gumagana para sa iyo. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button upang manatiling updated sa mas maraming mga tip at payo sa pamumuhay ng maayos na may diabetes. Salamat sa panonood at ipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito tungo sa isang mas malusog at mas masiglang buhay. Manatiling malusog at magkita-kita tayo sa susunod na video. Salamat.